Pag naglagay kayo ng Wi-Fi, kita itong sa cursor ko. I-click nyo lang yan siya. Sa baba, sa taas. Sa Wi-Fi, sa baba, sa baba. Sa high taas. Tapos, i-click lalabas yung Wi-Fi. Ano itong Wi-Fi connection? Oh, yan. Sa laptop. Wi-Fi lang yan. Parang iPad na kayo. So, basta pag nag-ano kayo ng laptop, syempre kailangan natin waste ng Wi-Fi. Always nating, nag-loading talaga siya. Walang Wi-Fi. Right? Nag-update po, ma'am. Network and internet. Nag-update.
So pag dito kaya pag nag-update tayo, madalas loading talaga siya guys. Yan, pag medyo naging updates niya. Ayan, di ba makikita nyo, loading siya. So, ito yung mga makikita nyo dito sa updates and downloads. Ano siya eh, loading siya eh. Yung wifi natin guys, ayaw makisama. Tapos by the way guys, kapag gusto nyo naman makita ang lahat ng kabuuan, nakikita nyo yung nakikita nyo itong middle finger. Yan. Kailangan nyo siya i-drag. Drag nyo lang siya pa-up or down. Para makita nyo yung buong, apps dito. So, try nyo yung dalawang finger nyo. Drag nyo siya. Ang mga excuse, hindi namin nasundan. Sorry. Oh, it's okay. Sige. Dito tayo. Saan na ba kayo kanina? Wala, nasa desktop po kami. Sorry. Oh, okay. Saka sila, baka yung wifi yung Nakalagay yung kaya ano magbili ng screen. Dito lang. Wala nga yun. Pero kayo ganito yung nakapasok kasi dapat kinikita na dito ito mawala. Ito lang yung makikita na. So guys, dito diba, pag nakikita niyo itong wifi, kapag gusto niyo i-connect siya sa wifi, ito na kayo dyan. Doon pa lang kami sa taas. Saan? Yung malabunan. Tapos pindutin niyo. Oh, okay. Kasi dito na si Sir nag-ano sa ano natin. Sa kanya pa sa atay. Pogi ni Sandy Sige lang. I-ano niyo muna, dito yung na-click sa may wifi. Wi-Fi. Ano, fire settings. Tapos, network and internet settings. Click niyo yung wifi. Click niyo yung wifi sa baba. Tapos, Di ba nakikita niyo yung wifi? So pag nakita niyo to guys, i-click niyo yan. Right-click niyo. Tapos, makikita niyo itong arrow, di ba? Parang arrow sa kanan. I-click niyo siya guys. Makikita niyo dyan yung mga options, kung ano yung mga wifi na available. Ayan, so nakikita nito, next admin, yan. Tapos scroll nyo lang siya pababa para makita nyo kung ano yung available na wifi na pwede nyo pag-kunikan. Nakikita nyo siya guys. Okay, so dito tayo nakakunik sa wifi ni Telexi, di ba? Okay, so Sa sulit. yes. And pagka gusto nyo naman ibalik, itong arrow na ito. Hindi, tinuturo lang kung paano makikita. So nakikita naman itong sa light. Itong sa light, kapag gusto nyo i-adjust yung light niya guys, ito lang. I-drag nyo siya, click nyo siya sa kaliwa nyo, tapos i-drag nyo lang siya guys. Yan, nakikita nyo? Opo. Sa right, itong right hand natin. I-drag lang natin siya. Click, hold, and drag. Doon ka na, kung may parang Okay. Nakikita nyo, nagbabago yung lighting niya. So kung medyo sa tingin nyo masyadong maliwanag, i-adjust nyo lang. Iba naman pag masyadong malabo yung mata, tulad ko, syempre kailangan natin guys i-adjust yung ating lighting. Sa volume naman, nakikita nyo yung volume. Same process, i-adjust nyo lang, drag, click, hold, and drag. Natatry nyo ba? Nag-a-adjust siya? Okay. Anong feeling? Yung tipo ngayon lang nakahawak ka ng ano, syempre iba pa rin yung parang pag mag-drag.
Yes. Ito yung makikita natin dito sa options na pag-click natin itong Wi-Fi na. Dalhin mo dito, i-double click mo lang siya. Ito naman sa Bluetooth, pag-click nyo ito, makikita nyo dyan yung mga devices. Parang sa cellphone lang natin, makikita natin yung mga available doon na pwede nyo i-connect sa Bluetooth. Yan. Tapos, para naman makita nyo lahat ng kabuuan, guys, i-drag nyo lang siya, pababa or pataas. Morning, then, using 2 fingers. Morning, guys. Using your 2 fingers, ha? Tapos, drag nyo siya pataas. Para makita nyo yung kabuuan. Tapos, itong cursor nyo, guys, kung alin dyan yung Bluetooth na pwede nyo kulikan, pag gusto nyo i-connect, yun din i-click nyo. Using your what? Right hand. Left click. Or, yan. Tapos, i-click. Kung gusto nyo naman siya i-cancel, click nyo lang kung arrow na sa right side. Then, babalik na siya dito. Okay? So, kayo na bahala mag-adjust kung gaano ka lakas ang volume or kung gaano ka liwanag ang gusto nyo makita. Okay? Mabilis lang siyang palitan, guys. Tulad ng pagpalit ng mga jowa nyo sa inyo. Ano hugit yun? Ano yun? Okay? So, dito naman tayo. Okay. Wait. Guys, so dito kayo. Saan kayo dito ko nag-stop? Tapos na kayo dito. Wi-Fi sa Bluetooth. Kunyari, connection dito yung laptop mo, tapos papunta ka sa Ipapanig lang mo yun. sa baba. Sa baba, Musta kayo? Mahirap ba? Nalilito. Nalilito po. Start pa lang. Oo, pero may pangalalawin natin. Shortcut kasi sa lahat. Nag-attendance na kayo daan? Opo. Dito lang ako sa search bar. Kumbaga, dito yung Microsoft o yung Word. So, okay na kayo sa pag-ano ng wifi, no? Tsaka sa pag-ano ng volume, lighting, okay na kayo doon. Basic lang talaga yun, guys. Ako dito. Parang sa cellphone natin, pag may hinada, diba may search. Pero ganun din. Say natin si Sir kasi, yung mga nakalagay dito is, ito lang yung mga tinapik nyo kanina. Dito na naman sa slow. Ito naman sa akin. nakapasok ko lang. Brunch. Dali. Sana, tulungan ko siya. Tulungan ko na
Parang ano yung cellphone guys kasi di ba makikita natin dito may airplane din siya, mayroon siyang option kung pwede yung airplane cover siya pwede natin i-airplane. Accessibility naman niya, pero i-check niya, nakikita niyo dito yung mga option. Depende na yan i-on nyo or off nyo itong magnifier, or narrator, color filter, pero ngunit naman yan siya sa ito ba mga topic dito? So guys, okay na kayo sa wifi, no? Doon ako nag-start. Dito lang kami yung sinabi ka na. Pero pag Pasunurin ko. Wait lang ha, i-refresh ko lang yung monitor para makita nyo kung sabay sa lahat. Wait. Ilan man nila? Kailangan na Baka hindi tulungan na yun. nangingilaan. Baka hindi nakapanin sa wifi na. Wala pa ba? Wait lang ha. At ang class na topic guys, kasi ating hardware and software. Delikado sa scam. Dito lang. 100 siya. Galing lang yung mga lahirap na naman. Okay na ba? nakikita na yung ano sa monitor guys, sumusunod na. Sumusunod na sila sa galaw. Wala. Kami ka naman. Hindi. Sa monitor. Windows. Ito ate ako. Nakikita ba ako? Wala mo sa ito. Sadyang mas slow mo na mga video. Beginner ka. So kailangan ka mag-basic. Even yung pag dapat gusto ko nila. Ito na dito na tayo sa niya. Ako kaya mo sa yan. Pero ito na ba? Yun niya yung ano na lang. Sumunod sa labas. Hindi pa siya kumasok. Tagal nyo na yung paano mag-update. Di ba? Paano mag-update sa computer. Siguro kanina meron na tapos yung mag-update. Paano mag-update sa mga apps. Ginawa din sa akin. Yung ano, Kasi nasa basic. One na siya eh.
Doon kami kanina sa my house. Sorry ba tayo? Wala pa eh. Ayun, ito yung beauty ko. Nasa 30 plus na. Nasa 30 plus na yun. And po yung ano, So 33 po. or tapos ako. Yan, 30 to 32. Opo. Yan, dyan. Ito, sa next number 33. Tapos na yan. So 35. Yan po. Ngayon pa lang yung ano eh, i-discuss sana kasi. Ito yung i-discuss sana. Components of computer. Dito kayo nag-stop? Yes. Ako na kung 35? Yes. Alam niyo na yung hardware and software? Yes. Okay. Yes. So dito kayo nag-stop? Opo. Okay. Yung software, alam niyo na ng dalawa yung software? Isa, Software at hardware magkaiba yung magkaiba yung sila. Pero gusto nyo na natin natin kanina, yung hardware, yung yung software, yun yung mga nakikita natin, pero hindi lang nahawakan, pero nagagamit natin siya. Bibigyan natin, nadala natin yung mga gadgets natin. Yan, ito yun guys, di ba? Ito yun. So makikita nyo dito yung start menu. Ito yung start menu icon. Ito yung start menu icon. So pag click nyo itong start menu icon, click nyo yan, makikita nyo dyan yung mga commands. Like ito, Microsoft 365, makikita nyo dito. Microsoft Store, ito yung mga makikita nyo kapag click nyo. Okay? So, dalawang important, two important laptop updates, okay? Ito yung Windows update, tsaka apps update. So, kapag nag-update kayo ng mga apps talaga, guys, makikita nyo dito na marami kayong sa tingin nyo, kunwari nasa sa office kayo, no? Sa office kasi, pag tawag dito, sabihin nila kailangan nyo mag-updates. Bakit kailangan mag-updates? Pero hindi idea? Sorry. Mostly yung iba naman sinashutdown, nakikita nyo itong icon ng laptop, na ito. Ito yung pag nag-shutdown kayo, ito yung i-click nyo. Pero huwag yung i-click niya kayo, ginagawa tayo pa. May ginagawa ikot lang, huwag yung i-shutdown. Okay? So, meron ditong Windows 11. Windows, ano daw? So, Open Edge, Microsoft Edge. Why Edge? Because Microsoft 365 is inside Edge. So, yung Microsoft 365 nasa siya ng Edge. Tama ba ko, Steph? Yung Microsoft Edge, browser siya. Para siyang kagaya ng Chrome. Google Chrome. Okay. Same lang din siya. Microsoft. Backup. Microsoft. Yung Microsoft Edge, ay yung Microsoft, di ba yung Edge. Edge? Parang Chrome. Oo, browser din siya. Browser. Opo. Katulad siya ng Chrome. Opo. Makikita niyo dito, Difference lang siya. Yes. Oh. Okay, go. Pinibigyan kayo ng... Okay, so itong Microsoft Store, ano ba kaya yung Microsoft Store? Ha? Makikita niyo na. Meron itong Netflix, Microsoft Store, at saka itong pag nag-start kayo. Movie to Chrome. Para siyang Play Store sa cellphone. Yes. Yung ka magda-download ng mga Second-hand laptop versus Yan, ito po pala. Second-hand laptop versus refurbished laptops. Ito yung mga uri ng laptop guys kung mag-brand new siya o refurbished. Bilong pa rin po siya sa Microsoft Store. Okay? Bilong pa rin po ba yan sa Microsoft Store? Sa app settings. Para malaman ang gano'n pag bibili kami ng ano. Sa refurbish, ma'am. Oo. Ayan, ito guys. So sa settings, yung settings guys, yan natin makikita yung mga gusto natin i-adjust, o sa Wi-Fi, kung ano yung mga ano na
Ito. Sa Windows naman, ito yung mga kailangan talaga natin kayo malaman. Ito mga Windows, ito makikita nyo sa laptop natin, ito Microsoft Edge. Edge, Microsoft 365, Outlook, Microsoft Stores, mga photos, ganyan. Makikita natin yan dyan sa ating laptop. Okay. Sa Windows 11, Sa Windows 11. Ito mismo. Ito na mismo. wala pa kayo dito? Windows 11. O, dito tayo, di ba? So, makikita guys, Settings. dito guys, makikita yung may settings. Ito yung taskbar. Ito yung taskbar. Pag click nyo yan, dyan yung makikita yung mga taskbar nito. Ito naman yung taskbar, corner icons, and overflow. Ito nakikita yung arrow. Yes. Yan. Tapos sa start menu, kapag nalilito kayo kung saan kayo pupunta, dito tayo sa start menu lagi. Ito yung taskbar, guys. Ito. Makikita nyo yan dyan. Yung mga ginawa ninyo, yung mga previous na ginawa ninyo, yung mga taskbar. Tapos, ito yung start menu. Yan. So, ito naman yung task icon. Pag pinig nyo yun siya, yan, makikita nyo yung mga icon dyan. Pag yun ang pinig nyo. Okay? Pag ito namang start menu, click nyo yung start menu, kita nyo din dito ang mga ganitong icon. Tapos, sa taskbar naman, dito sa taskbar, yan. So, every time na mag-click kayo guys ng icon, nakikita nyo naman yung mga options doon kung ano yung mga kailangan nyo i-booking. Ano yung mga options doon na nandun. Ano nasaan sa na-update? Okay, dito na. Okay. Next guys, you go to your taskbar and then i-click nyo ang Edge. Nakita na ba nila yung Edge? Yes. Yung logo ng Edge? Okay. So anong logo ng Edge? Yung parang letter E na maliit? Na parang wave? O ba ito yun? Okay. So pag-click nyo, should look like this, ang window. Okay. So may news, go to taskbar. And then click Edge. Hanapin mo yung logo ng Edge. Mukhang letter E na parang alo. Yan. Galing mo ha. Tapos bakit kanan ang ginagamit mo pang click? Dapat left click. Accept mo lang siya. Okay. Next. So, guys, ang pag-open yan, ang tsura niyan is like this. No, yung iba malaki ang window, yung iba maliit. But normally, ang Edge is, alam niyo yung Chrome. Yes. Diba? Ang Edge is the same. Magkaiba lang ang gumawa. Parang Toyota at saka Mitsubishi. Pero parehong kotse. Diba? So, ngayon, tinatakel natin ang Edge kasi nasa loob ang Microsoft Office 365, nasa loob ng Edge. Kaya kailangan familiar tayo sa Edge. Okay. Next, dito sa taas, meron may minus sign. Nakita nyo? O, i-left click. Ano nangyari? Wala. Nag-minimize siya. No, hindi siya nag-close, nag-minimize siya. So, meaning it's still open, but nag-minimize siya, pumunta siya sa taskbar. So, i-click nyo lang ulit ang Edge. Left click. Bring your cursor sa Edge ulit. Hindi pwede gumamit ang left hand ng cursor. Ang gagalaw ng cursor is right hand. Okay. Ang trabaho ng left hand, taga-click lang. Okay. I-click ulit ang Edge para bumukas. No? Okay, next. Sa tabi ng minus dito, may box, right? May square. I-left click ang square. What happened? Lumiit. I-click ulit ang square. What happened? Ulit, i-click ulit. Anong gusto niyo? Maliit o malaki? Alit na balaman. JC! Ito naman. Box na to, JC. Ayan tayo. Huwag kang lumabas, doon ka lang. Natatalino pero
Mahalay. Plus 1. Mahalay. Okay, next. What I want you to do is i-bring you, wait, before that, ang web page guys, or ito kasi window, di ba? Ang bawat isa, makikita nyo may tab. You see? New tab. Isang tab or isang web page, same meaning yun. Web page or tab is same meaning. No? Page yan siya. Para siyang papel. No? Isang papel. Ngayon, kung gusto nyo titingnan yung ilalim ng papel, pwede mong i-click itong bar, i-left click, hold, bring your cursor sa bar na gray, sa right side, left click, hold, and then drop down, left click, hold, left click, hold, and then drop down, okay? So, or up. That's how you look at that's how you check. That's how you check the bottom part of the paper of the page. Or what you can do, bring your cursor in the center of the web page. Bring your cursor to the center, and then look at me. 2 fingers, touch the touchpad, and then move up and down. Okay. That's another way of moving the page. Okay, turuan niyo yung katabi niyo kung ano. Hindi ka nakasunod? Nag-loading kasi 2 kanina. fingers. Hindi nakasunod pa. Sige ako na ako ng ano. Nasaan na kayo? Wala, hindi na ako nakasunod. Wala na. Open niyo po yung edge. Yan. Then okay ka. Instruction 1. Bring your cursor in the middle of the page. Instruction 2. 2 fingers. Move up and down. Yan, palakinin ko siya. 2 fingers. 1 finger na lang yung nakatouch. 2 fingers. Malaki siya. Spare. Okay. Left click. May pangatlo eh. Yan. Tapos remove the 2 fingers. Ganunin mo. Taas mo ha. Ilagay mo sa gitna yung cursor. Naghahang ka na. Balik mo dito sa back. Kasunod. Ikaw mo nga lang. Ikaw. Pag nagturo kayo ng katabi nyo, dapat siya ang nagduduktot, hindi kayo. Para matuto siya. Pangalawa, huwag niyong aawayin. Okay? Turuan nyo lang. Fingers up and down. Okay. Ganyan. Next na tayo. Dito sa tab, Parang to. di ba yung tab mayroon kayo isa? Ikaw. I-click nyo yung plus. Ayun na, gumagalaw na. Click plus sa tabi ng tab. Left click. Yan, okay na. Oh, good. Okay. Okay ka na dyan, okay na. Left click. Ano nangyari? May lumabas. Add tab. Yung class. Plus sign. So dalawa na yung page nyo, ibig sabihin. Add. Okay. Ngayon, i-click nyo 2 beses pa para maging 4 ang tab. 4 tabs ang kailangan ng new tab 4. Okay, 4 tabs. Okay na? Okay. Ngayon, ang next na exercise is, I want you to bring your cursor dito sa tab, sa taas, sa may plus and minus, sa gitna. Yung part ng tab na walang icon. Yung blanco. Pag natapat nyo na dyan, left click hold, and then drag. So that's how you move your window. So gusto, that's how you move your window. Okay. Next, I want you to click hold, tapos ilagay nyo sa center yung window nyo. Put your window sa center ng screen. Center na. Move your window sa center. Sorry po from the top, sir. Diba center and then, sorry po, di po Sige na.
Hindi. Bring your cursor sa minus and plus sa tab bar. Huwag kang titingin dyan sa computer mo. Tumingin ka sa screen para mag-gets mo. Dadalhin ko yung cursor dito sa plus minus and then left click hold. And then ida-drag ko. Sa'yo ba, be? Okay? Gumalaw? Yes, sir. Okay. So, that's how you move. No? Yes, sir. Okay, next. Bring your cursor sa side ng window hanggang mag-double arrow siya. Oh, yes, sir. Nag-double arrow? Yes, sir. Sino hindi nag-double arrow? Sa baba. Yan, Nag-double arrow na? Left click hold, tapos move left and right. That's how you resize your window. No, palakihin yung konti. Okay. Dito sa bottom, ganun din. Pwede rin yan. Bottom side, double arrow. Okay. Double arrow sa bottom and then you can move it up and down. Kaya nyo mag-double arrow and then click hold. Sa line mo siya itapat. Sa line. Oh. Baba pa. Kulang pa eh. Ayun na, nag-double arrow. Yan, left click hold. Sir, ayaw sa hindi ko ba siya Pag ayaw, meaning may hindi kayo nasusundan. Okay, yun lang yun. Ulitin? Ulitin? Bring your arrow sa side. O, sa side ng window. Meaning ng side, gilid, di ba? Yes, sir. So, hindi sa loob ng window, di ba? Kasi gilid man. Hindi rin sa labas. Sa linya, sa gilid. Right? O, left click, hold, and then drag para ma-resize ang window. Okay? Nasundan? Sino hindi nakasunod? Ulitin natin. Antayin mo magdalawang araw. Antayin nyo muna ng dalawang araw. Okay. Ngayon, ang gagawin nyo, combination. No? Kailangan maalala nyo itong palaki, diba? Itong palaki at saka maliit. Kailangan maalala nyo yan. Also, maalala nyo yung paano i-move. No? Maalala nyo paano i-resize. Kailangan nyo yan sa module 2 kasi magka-crack kayo ng photo at saka mag-insert kayo ng mga photos. So, kailangan maalala nyo yan. Ha? Okay, so ang gusto kong gawin nyo, i-bring nyo yung cursor nyo sa side, ang window nyo sa side para bumakante yung kanan. Okay, may gagawin tayo. Gawa nyo ng paraan na malagay nyo sa left side ang window nyo. Kasi may gagawin tayo dito sa kanan ng window. Nilipat ko sa kabila. May i-click lang. Wala na. Ano na pala? Ano ba ito? Malaki tayo pagkita. Yung sa may pagkita lang plus kamay mo. Maliit. Sir, sa kanan mo ilalagay. Hindi, sa kaliwa ilalagay. Ayan lang tapos, in between lang. Split, tapos left, tapos ito. Paano palitin pa yan? Dapat ang araw. Double click mo yung araw, tapos i-drag mo siya. Okay, next. Okay, next. Halimbawa sabi ni boss nyo, oh, in-email ko sa'yo dalawang quotation, paki-compare. No? Kasi mag-order tayo ng bigas. So, paano mo mako-compare? Ang tab, guys, kung ano yung i-click ng tab, yan yung nasa harap. Kung halimbawa i-click ko itong isang tab, papatungan niya yung isang tab. So, yan yung nakikita nyo. So, gagawin natin, i-split natin yung dalawang papel para ma-compare natin. Okay, paano siya i-split? Okay. Gagawin nyo, yung cursor nyo, bakante nyo yung right side. Okay. So, tatapat nyo yung cursor nyo sa new tab, yung letter N, sa letter N, or letter E, basta sa new.
Okay, left click hold, tapos dalhin nyo, i-drag nyo doon sa kanan, sa bakante. Okay na yan. Yan, para ma-split nyo yung cell, ang page. Kasi adjust na lang. So ngayon, madali na mag-compare ng ano no, ng document. Yes, sir. Madali na. Okay, question. Pwede ba mag-compare ng tatlong document? Yes, sir. Gawin yung tatlo. Kumuha pa kayo ng isa pang tab doon. Yung tab sa ano nyo. Compare. Tatlong document. Ayusin nyo siya na magkasya yung tatlong papel. Liit na yan. Compress niya siya. Para lumid siya. Kailangan ko lang press mo. Ano sa'yo, Beth? Ano si ayaw lumit? Ayaw maging tatlo? Antayin mo yung arrow dyan. Iitik mo word 1. Hindi ko alam kung saan ko na lang yung Okay? Combination gamitin nyo yung resize, yung pag-move ng window. No? Okay. O, next na tayo. O, alalahanin nyo, yung kaliwa mo kasi nasa ilong mo, kaya hindi ka makasunod. Lagay mo yung kaliwa mo doon sa clicker para masundan mo. Lagay mo sa ilong mo yung kamay mo eh. Okay. Paano kung apat ang pinapa-compare, apat na photo, sabihin ng boss mo, alin ng apat na poster na to, alin na maganda? So paano mo i-compare? Kaya ba apat? Okay, gawin apat. Gawin yung apat. Resize at saka move. Okay? I-combine nyo yung mga skill para ma-solve nyo. Okay? So, pwede kang mag-compare ng apat. Okay? Very good. Very good. You're welcome. Okay, resize. Okay lang. Tatlo, gawin mong apat. Apat na. Gawa ka. Okay. I-combine niyo yung skill. Yung resize at saka moving of window. At saka yung ano, maximize and minimize. Pero bakit nawawala? Ha? Kasi yung combination. Lagpas, di ba? Ano siya? Paano siya lumagpas? Paano yung move? Diba dito? Click hold. Tapos, hold. Sige, tapakunin mo na dun sa Wala ka lang. oh, left click hold. Hold na. Sa kami ibalik. Ay, move na siya. Oh, hold na. Para lumabas ka mo. Ngayon, dali. Iringin, dali na. Side. Ito pa yan, side. Ang side is buhit. Yan, double arrow. Yan. Bitaw na. Pagka na-achieve mo na yung goal mo, bitaw ka na. Oh, left click hold. I-drag mo siya kaliit. Papunta doon. Sige. Oh, release. Split. Di ba dalawa yung lagi ni Ito ito isa para kulungan siya? O, di ba? O, may palakihin mo siya doon. Taas baba, para limakin. Hindi yan side. Ito, hindi yan side. Kasi loob yan ng window. Na? Ito, hindi rin yan side. Kasi labas ng window. Ang side yung buhit. Natulungan yung side mo. Nakatakas siya sa side. Okay? So, nag-click mo. Very good. Oh, sobra. Left click mo. Balik mo sa side. Oh, left click mo. Oh, ulitin mo. Yung pa sa baba. Okay pa.
Hold. Drag down. Diba? Dito. Diba? Oh, sobra na naman. Ulis agad. O ulit. Isa, Tapos, hindi, doon ka na sa taas. Wala na sinagad na. Okay, hold. Ulit. Hanggang dito lang. Dito ulit. Tabang antayin mo siya. Diba? Diba pa? Click hold. Dandahan. Oh. Very good. Oh. Dandahan. O enough na. Okay na yan. Kuha ka na ulit. Kuha ka na ng isa doon. Tapat mo sa... Wag, sa new. Just click hold. O hatakin mo sa doon. Yan. Sige pa. Nirelease mo na. Okay. Okay, dalawa na. Gawin mo nga pa. Iyan mo. Mas add ka na lang. Upat na, upat. Okay, good. Practice. So, kailangan masanay, no? Okay ka na. Okay. Bali, dadala siya na para sa'yo. USB ba to? Patapos naman na tayo. Okay guys, next. Next tayo. Okay. Nasundan nyo? Okay. Guys, i-close natin. Paano mag-close ng window? I-click natin ang X. Okay, click X. Click X. Okay. Next na slide. Wait lang ha. Last two na tayo, last two. Okay, guys. Paano ka bibili ng laptop sa Fortress? No? Paano ka bibili? Una, alalahanin mo yung definition ng computer. Naalala nyo? Ang ginawa natin definition ng computer. Wala na, nakalimutan na. Erase na. Computer, mali sa computer. Diba ito yun? Yan. So pag pupunta ka ng tindahan, bibili ka ng laptop, pupunta ka sa Fortress, alalahanin mo yung definition ng computer. So ang titingnan mo una is yung processor. Okay. Ano ba yan? Core i3, Core i5, o Core i7? Ano bibilhin? Depende. Kung halimbawa, sino ba may anak na engineer dito? Architect, programmer. O, kailangan nila ng Core i7 sa trabaho nila or sa course nila. No, kasi ang Core i7, mahal na yun, 13,000 pinakamura doon. Pero kasi ang mga software na ginagamit, pampatayo ng building, ginagamit Core i7. Kaya kailangan nila yun. Ngayon kung tayo, kagaya sa atin, plano natin mag-work sa call center or mag-virtual assistant, ang mga businesses, ang gamit ay Core i5. So kung mag-invest kayo sa laptop nyo sarili, pang business nyo or pang aral nyo, I think Core i5. Okay? Ang mga Core i3 naman, ginagamit yun ng mga estudyante. No? Pwede nyo rin yung gamitin. Pero kasi ako, gusto ko Core i5 para investment nyo na rin. Sakali, magtrabaho kayo or sakali, magnegosyo kayo, may Core i5 na kayo laptop pang business. Okay? Next yung titingnan, yung RAM. For business, 8GB RAM sa tingin ko ang best. Kasi ang 8GB RAM, marami kang mabubuksan, di ba? Ang 8GB RAM, pwede ka nang mag-type dyan, mag-excel dyan, mag-data encode ka, pero nakikinig ka ng music, nanonood ka ng YouTube, yun. 8GB. Ang next yung...
Sige lang. Okay, oh. Okay. Next is, titingnan nyo yung HD, yung hard disk. Sabay ba yung dalawang ano? Dalawang? Yes, sir. Dalawa na. Ang titingnan nyo yung storage. Okay, ang next is titingnan nyo yung storage. Pag pang business, 256 GB, okay na yun. Thousands of documents na yun. Diba, nagka-type kayo dyan sa kapataskwelahan, may nagpiprinting kayo, mga gano'n, no? Okay na yan. Pero, kung gusto mo mag-edit ka ng photos, maggawa ka ng karatula ng isang tindahan, tatanggap ka ng mga gano'n, kailangan mo ng mga 512 GB or 1 terabyte. Kasi pag picture na, tsaka video na i-edit mo, kailangan mo ng malaking storage. Okay? So yan yun. Guys, pwede rin kayong bumili ng second hand. Kasi brand new yung in-explain ko sa inyo, no? Pwede rin kayong bumili ng second hand, basta kakilala nyo. Dati yung, di ba, amo nyo or alaga nyo ng laptop, okay, fine, binenta sa inyo. Ang ayaw ko lang bumili kayo sa mga Facebook kasi hindi nyo nakilala yan. No, or dyan sa Worldcall, maraming mga inchik na bebenta ng laptop o kayo bibili dyan. Kasi pag nabenta na yan sa inyo, wala na kayong tatakbuhan. Diba? Halimbawa, after 1 day, 2 days may sira, sino kakausapin nyo? Wala na kayo nun. Nakuha na nila yung pera nyo. Ako, suggestion ko, pag second hand, bibili kayo ng refurbished. Ang refurbished laptops are also used laptops. Kasi dito sa Hong Kong, 3 years old pa lang ang laptop, nagpapalit ng mga company dito. Mabilis sila magpalit. So 3 years old, that's new. So 2 years old, 3 years old na laptop, parang brand new ang another 15 years kayo na gamit, 20 years. No? So ang refurbished, gusto ko yun para sa inyo kasi una, less cost siya. So, pangalawa, factory tested kasi bumabalik yan sa factory. Kasi para kung sa kotse, ino-overhaul nila, tinitingnan nila lahat, tinicheck nila lahat. Kung may sira doon or may kailangan palitan, papalitan na nila agad yun. So may ano siya, may warranty siya. May factory warranty. Tapos, ang presyo niya, kalahati lang. Example, yung Core i7, magkano? Mga 14,000, 13,000. O, bibili ko lang siya ng mga 4,500. Yung mga Core i5, mga 8,000 ang brand new noon. O bibili mo siya refurbished noon, mga nasa 3,000 na lang. Ang laki ng diferensya, di ba? Kung plano nyo mag-journey nyo sa pag-aaral, may laptop kayong kasabay, pwede. At least alam nyo, okay na yung refurbished. Bababawi nyo naman yan pag nakatanggap kayo ng mga trabaho. I-post nyo sa Facebook yung mga assignments nyo, i-post nyo lagi. Kasi pag may nag-inquire, tanungin nyo, gusto mo gawang kita? Diba? Kasi kung magpapagawa mo FW sa worldwide, 200. O, sabihin mo, i-charge ka kita ng 100. Nakasave na, nakatulong ka na nakasave siya, ikaw na practice mo pa yung sarili mo. Diba? Kumita ka pa. Okay. So, bakit ang mga companies nagre-refurbish? Kasi pag ang company nagbibenta ng refurbish, hindi sila magbabayad ng tax sa government. Kaya gusto nila yung refurbish. No? Which is pabor sa atin, nakakakuha ka ng halos bago pa ng laptop at a lower price. Ngayon, ang next na tanong, anong magandang brand? Ano ba? Asus ba? Acer ba? Actually kami, ang suggestion namin dyan, pare-pareho ang laptops. Lahat yan parang hamburger, may kinapay, may patty, at saka may sauce. It's all the same, may ketchup. Pero nasa pag-alaga ng computer ang tagal niya. Okay? Pero kami dito, gusto namin bilhin yung Dell, HP, Lenovo. Bakit? Kasi ang daming parts sa Pilipinas. Yung iba naman, yung mga Samsung, okay lang yan, orderin mo lang online. So, naantay ka, o minsan walang stock, mga ganun. So, ito yung nire-recommend namin, simply because maraming shops, maraming parts, at saka maraming repair people na train na ng mga company po sa atin. Kaya kami dito, mga computer, pansinin yung mga Dell yan, mga Lenovo yan, HP yan. Okay. Ngayon, for your info, di ba, ang Lexi is computer, ano yan sila, dealer yan sila. So, pwede kayong bumili sa kanila na brand new, pwede rin kayo ng refurbished. Ang refurbished for students, halimbawa, itong specs for i5, 8GB, 256, Windows 11.
ang cash price nila is 3.3. Ang brand new nila is ito, 7.8. No? Pero pag student, less 400. So 2.9 na lang yan. So may option din kayo ng installment, 1.4. Pag down nyo ng 1.4, bibigay na ni Miss Julie yung computer. Yung laptop. So iba-ibang laptop, no? Pero mga high-end, ito, HP high-end to, Core i7, dual function. Pwedeng laptop, pwede siyang tablet. Okay, so may mga ganon. Meron namang standard lang na laptop, katulad ito, standard laptop. Hindi naman nagagamit ng, hindi naman kayo gumagamit ng tablet, so standard. Yan. Okay. So iba-ibang brands, depende sa preference.